Sa personal kong opinion, very, very dangerous ang isang military junta. Very, very dangerous kung lalabas tayo sa konstitusyon. Bakit? Dahil in general, at base sa human nature, power corrupts. Imagine natin, yung mamumuno sa atin may mga dalang barel. Kailan pa kaya sila bababa kung mag-enjoy sila sa kanilang posisyon bilang leader, bilang military junta? O yung negosyante, anong makakapigil sa negosyante na yung utak niya negosyante pa rin at habang nasa pwesto ay hindi pamumuno ng bansa natin ang utak kundi proteksyonan yung kanyang negosyo, yung kanilang mga negosyo. Kaya very dangerous yung mga opinion na dapat outside the Constitution yung succession in the event na mag-resign si Pangulong Bongbong Marcos. Issue po na kumakalat ngayon, mga patungkol doon sa succession, yung whole of government reboot, yung military back na magkaroon muna ng caretaker ang Pilipinas, sakali mag-resign or mawala sa posisyon sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Siguro 101 lang para sa ating mga kababayan. Ano po yung sinasabi sa ating konstitusyon, sa ating batas po, attorney, patungkol po dito sa usaping ito? Sino yung pwedeng mamuno? Pag may nag-resign, sino bang papalit? Ano ba ang legal? Ano ba ang naayon sa konstitusyon? Nakasabi sa Section 8, Article 7 ng Philippine Constitution, in case of death, permanent disability, removal from office, or resignation of the President, the Vice President shall become the President to serve the unexpired term. In case of death, permanent disability, removal from office, or resignation of both the President and Vice President, the President of the Senate, or in case of his inability, the Speaker of the House of Representatives shall then act as President until the President or Vice President shall have been elected and qualified. So, klaro naman sa ating konstitusyon, no? Kung susundin natin ang succession rule base sa konstitusyon, pag nag-resign si PBBM, si VP Sara ang magiging presidente, ano? At kung both PBBM and VP Sara will resign, no? O may mangyari sa kanila na permanently hindi sila maka-perform ng duty nila, no? It will be the Senate President. So it will be Senator Tito Soto. At kung hindi naman sila, pwede, it will be the present Speaker of the House, Congressman D. So yan yung base sa konstitusyon. But dito sa mga nangyayari sa atin sa Pilipinas, dahil sa malaking issue na kinakaharap ni Pangulong Bongbong Marcos, yung solusyon ng mga Pilipino ay iba't iba. Yung iba, nagpapanawagan na dapat mag-resign si Pangulong Marcos kasi na ang continued stay niya sa ating bansa ay talagang nakakasama na sa administrasyon ng panggobyerno at sa ekonomiya, kaya dapat umalis siya at ibase natin sa konstitusyon, VP Sara will assume or should assume office. Pero yung iba naman, no, yung kaalyado ng let's say sa mga kulay-kulay, no, yung iba sinasabi nila no to Marcos, pero kung mag-a-assume man lang si VP Sara, wag na lang. They would rather have Bongbong Marcos continue hanggang 2028 rather than allow VP Sara to become president. For the reason, no, i-analyze natin, yung iba nagsasabi na
pag naging acting president si VP Sara hanggang 2028, unbeatable na siya sa susunod na eleksyon, no? So, ang kanilang rason ay political. Ayaw nilang lumakas ang political stock ni VP Sara na sa pagdating ng 2028 election ay unbeatable na. So, they would rather continue with PBBM na kinukondena rin naman nila, pero political yung kanilang solusyon. Yung iba naman, pinapanawagan na both PBBM and VP Sara should resign. At kung mangyari yon, hindi rin naman nila sinasabi na si Senator Soto yung gusto nilang maging presidente. Yung gusto naman nila, base lang sa haka-haka at sa mga nakikita natin sa social media, gusto nila military junta mixed with civilian government. At meron pang suggestion doon na may pinangalanan silang isang malaking negosyante. So, outside the Constitution yung mga yon. Sa personal kong opinion, very, very dangerous ang isang military junta. Very, very dangerous kung lalabas tayo sa Constitution. Bakit? Dahil in general, at base sa human nature, power corrupts. Imagine natin, yung mamumuno sa atin may mga dalang barel. Kailan pa kaya sila bababa kung mag-enjoy sila sa kanilang posisyon bilang leader, bilang military junta? O yung negosyante, anong makakapigil sa negosyante na yung utak niya negosyante pa rin at habang nasa pwesto ay hindi pamumuno ng bansa natin ang utak, kundi proteksyonan yung kanyang negosyo, yung kanilang mga negosyo. Kaya very dangerous yung mga opinion na dapat outside the Constitution yung succession in the event na mag-resign si Pangulong Bongbong Marcos. Pero ito po bang mga usapang ito, mga isyong sumusulpot na kagaya po nito, attorney, ay sintomas po na ang ating kasalukuyang gobyerno, kasalukuyang administrasyon, mahina o humihina na po at nakakaligtaan na ang kapakanan ng taong bayan kasi ito na lang po yung mga lagi pong nagsusulputan po ng mga issue? Yung mga malalaking issues na kinakaharap ni Pangulong Bongbong Marcos, wala nang solusyon ito. No? Talagang pabagsak na ang administrasyon at defensive na masyado yung administrasyon. At yung magsasuffer nito ay tayo, taong bayan. Yung ekonomiya natin pabagsak na ng pabagsak. Kahit sa planong flood control, yung mga legitimate flood control, hindi na ipapatupad dahil takot na rin yung administrasyon na mapagbintangan na magkakaroon na naman ng korupsyon kasi galit nga yung mga tao. So, natrap tayo sa sitwasyong ito dahil nga yung dalawang malalaking issues laban kay Pangulong Marcos hindi pa nasasagot. Uulitin ko, ano yung dalawang issues? Yung mga akusasyon sa kanya ni Zaldico na kasama bilang insider sa kanilang grupo. At yung pangalawa, yung akusasyon na gumagamit raw siya ng illegal na droga, sabi ng kaniyang ate, no, ni Senator Amy Marcos. Simple rin, no, ang solusyon, kahit mauna na lang sa issue ng illegal na droga, dapat magpa-hair follicle drug test na si Pangulong Marcos. The longer it takes na hindi niya gagawin, pag ginawa niya ito 3 months after, magsususpetsa yung tao na he was just buying his time para hindi na gumamit sa ngayon para after 3 months, negative na.
Or habang tumatagal, papasok rin sa utak natin na baka dudoktorin lang ang resulta ng hair follicle test. Kasi sino ba namang hindi matakot kung ikay ospital na magko-conduct ng hair follicle test, yung subject mo ay Pangulo ng Pilipinas at yung kanyang pamilya. Kaya talagang sa aking palagay, it will take the ultimate sacrifice from PBBM para maayos ang bansa natin to step down, no? At bago niya gawin yon, makipag-usap siya sa successor niya kung ano yung terms and condition niya. At kung alamin niya kung papayag rin yung successor niya sa kanyang terms and condition, no? Kasi baka hindi rin pumayag at yung kanyang sakripisyo talagang totoong sakripisyo kasi hahabulin siya ng batas pag hindi na siya presidente. Imagine, we are asking him to resign once he loses his presidential immunity, di kulong siya. So yan yung reality, no? Yung humihingi ng resignation ng presidente, naniniwala ba tayo na voluntarily magre-resign siya? Ako, wala sa isip ko yan. Hindi magre-resign voluntarily si PBBM kasi pag ginawa niya yon, yung kaso laban sa kanya, yung akasasyon laban sa kanya, at dahil hindi na sila magkabate ng kanyang vice presidente, sa kanyang isip, hahabulin siya. So, yung sa mga nananawagan na mag-voluntarily resign si PBBM, do you honestly believe na gagawin niya yon? So, yan yung tanong ko sa inyo. Yun nga lang, because he will not voluntarily resign, ang bansa natin pababa na ng pababa economically, ang gulo-gulo na natin politically, pabago-bago at yung pumapasok na mga balita tungkol sa korupsyon, dati pinag-uusapan lang milyones, ngayon bilyones na. Bilyones. Nakakasuka na, nakakagalit talaga. Kaya that is the price that PBBM has to pay, especially remember yung kanyang campaign slogan, Unity, dati. At mahal niya raw yung bayan. PBBM, ano na nangyari sa Unity mo? Watak na ang Pilipinas. Yung dati mong kasama, kalaban mo na. Yung dating kalaban mo, ayaw ka lang pa-resignin dahil takot-takot sila kay VP Sara na mamuno bilang presidente. Magulo ang Pilipinas at wala akong nakikitang kaliwanagan unless na magkaroon na ng bagong gobyerno. So, hindi natin alam kailan yun mangyayari. Opo, and dito po sa investigasyon po, attorney, ano po ang dating sa inyo? Dahil meron pong mga pahayag ngayon yung ilang miyembro ng, lalo na yung sa Senate Blue Ribbon Committee na parang hindi na masusundan, wala nang mangyayaring investigasyon kasi parang meron ng report na ang ihahain at parang papayagan or hahayaan na lang po yung ICI ang manguna po dito sa investigasyon. At hanggang sa kasalukuyan, yung ipinangako ng ICI na isa publiko yung investigasyon, hanggang ngayon ay hindi pa na isa sa katuparan. Meron silang mga media advisory, puro mga executive session, attorney. Ang sinasabi ng gobyerno, transparency, dapat may managot. Ito po ba ay patuloy na pinagluloko ang taong bayan sa mga ganitong klase po na mapahayag? Kung natatandaan nyo, no, nung kampanya, nung pagtakbo kong senador, isa sa aking panukala ay amyendahan ang Data Privacy Act, Bank Secrecy Law, Foreign Currency Act, no. Yung tatlong batas na yan ay nagagamit para pagtakpan ang korupsyon at criminal acts. Legally,
pwedeng i-justify legally ng ICI at sabihin, we cannot divulge this information na yung nangyari because of the data privacy law. No? So, yung pagpapalabas nga ng SALN sa Senado, voluntary pa yon. Pero yung tanong ko, lumabas na ba yung SALN kahit ni Pangulong Marcos? Pinalabas na ba o hindi? Hindi ko alam, no? Kahit yung sa opinion ng nakaupong ombudsman ngayon, si Remulla, sabi niya na pwedeng ilabas under certain circumstance, but yung Pangulo pa, nilabas niya na. Now, everything na mga nangyayari, sabi ko nga, personally, I feel already that it is a hopeless case. Wala na. It is a survival game na nilalaro na lang ni Pangulong BBM at survival game rin na nilalaro ng lahat niyang mga inappoint sa gobyerno. Imagine mo, pag nag-resign si BBM, they will all be replaced. Kung hindi man lahat, many of them will be replaced by the next administration. Mawawalan sila ng trabaho. So, it is a political and economic suicide on their part. Kaya nga, ang dami ring supporters ang administrasyon dahil maraming tao rin na nabubuhay dahil sa posisyon na meron sila sa gobyernong ito. That is the reality. That's why kahit baluktot na yung argumento na kahit may akusasyong ganyan kay PBBM, for as long na hindi mag-resign si VP Sara, yung okay na nandyan lang si PBBM. Baluktot na yung mga rason nila. Meron pang isang personality nagsabi na dapat, no, both should resign, no? If not, hayaan na lang natin si PBBM dyan sa pwesto kasi ang paborito niya raw na kandidato tatakbo sa 2028 pa. So they would rather sacrifice the present because they're already thinking of the future of 2028. Dahil nga takot sila na maging presidente si VP Sara. Siya ngayon, kasalanan ba ni VP Sara? Siya yung constitutional successor. Takot sila kasi pag naging presidente si VP Sara, together with the government resources, talagang leading candidate na siya by 2028 presidential election. So, saka, yung isa pang importante, magkakaroon na, no? Naniniwala ako, magkakaroon na ng reforma sa COMELEC natin pagbago na yung pag nag-upo si VP Sara before the 2028 election kung mag-resign si Pangulong Marcos, kasi we need to ensure that the 2028 elections must be fair and dapat yung pagbilang hindi iasa sa vote counting machine. Dapat ako'y naniniwala manual counting at the precinct level. Without a credible and fair election, nakakatakot ang 2028 election. So, yung sa aking opinion, sa ngayon, may mga sektor na kahit ayaw na rin nila kay PBBM, for as long na si VP Sara yung papalit, hindi silang papayag na bababa si Pangulong Marcos. Opo, itong napag-uusapan na natin ngayon, attorney, ay patungkol pa sa mga kontrobersya, problema na mga namumuno ngayon. Hindi na ito, kumbaga parang yung pinaka-welfare din ng taong bayan ay hindi na po napag-uusapan. Kaya nga po, ang aming pong poll question ngayon sa ating mga kababayan, kung nagiging matatag pa ba ang kasalukuyang gobyerno para gampanan yung kanyang tungkulin sa pagtutok sa pagtugon
ng mga pangangailangan ng bansa ngayon, lalo na nandyan pa rin yung problema sa healthcare, sa ating kalamidad. Ngayon, meron pong bagyo dyan po sa Visayas, sa Palawan, sa inyo po, dyan po sa Negros Island region po. Hindi na ito na po-usapan, itong issue ngayon. Kumbaga, though malaking issue pa rin ito, pero yung immediate na pangangailangan ng ating mga kababayan na parang naisasantabi na. At ang ekonomiya rin natin ngayon, marami na nagsasabi na wala na pong nahihimok, bad shot na tayo, pangit na yung imahe natin sa international community dahil nga po dito sa mga mabibigat na issue na ito, attorney. Sa tingin nyo po, hindi na matatag or matatag pa? May pamamaraan pa para maipagsabay itong pagharap ng kontrobersya sa korupsyon at pagbibigay ng serbisyo sa publiko sa kasalukuyan, attorney? For as long as ang presidente natin ay si Bongbong Marcos, it is a hopeless case already. Inaabangan na lang natin yung 2028 election. It's really a hopeless